I-extend sa Commission on Elections o COMELEC hangtod sa sunod semana ang pagparehistro sa online campaign platforms sa mga budagan sa October 13 Bangsamoro Parliamentary Elections o BPE. Nagsugod kagahapon, Huwebes, ang 2-month election period sa rehiyon para mahibaw tang tanan kung unsa ang mga pagpangandam sa pinakaunang Bangsamoro Parliamentary Elections atong istoryahon si COMELEC Chairman George Garcia. Chair, huwag kayong matakot, hindi po tayo magbibisaya. Pero Chairman, una, bakit po pinalawig yung deadline sa pagpaparegister ng online campaign platforms? Magandang hapon, Ma'am Chiki, sa mga kababayan natin sa Mindanao. Magandang hapon po sa Visayas. At alam niyo po, kinakailangan talaga nating medyo i-extend yung mismong period ng registration sapagkat hindi pa po ganun kadami nagpaparehistro. Meron po tayo dapat na kandidato mahigit 100. Wala pa pong 20 yung nagparehistro sa atin. Kung kaya mas minarapat natin na i-extend at bigyan pa ng pagkakataon yung mga ibang kababayan natin na kumakandidato na i-rehistro ang kanilang social media platform. Napaka-importante sa atin yan upang ang COMELEC ay ma-monitor yung kanilang kampanyahan sa pamamagitan at gamit yung mga social media platform. Oo, sorry, Chair. Ilan po ang total sa ang estimate po natin? Kasi wala pang 20, tama ba? Wala pang 20 ang nagparehistro. Tama po kay Ma'am Chiki, mahigit pong 100 Okay. ang ating mga kandidato sa lahat ng parliamentary districts natin. At syempre kasama na rin yung 7 na political parties. Subalit unfortunately, as of the other day, bago tayo mag-extend ng ating pong registration, ay wala pa pong 20. Kung hindi ako nagkakamali, mga 18 pa lang ang nagpaparehistro ng kanilang social media platform. Okay. At naniniwala tayo na kahit naman yan ay sa rehiyon, ay gagamit sila ng mga social media platform upang mangampanya sa ating mga kababayan at hindi naman yan personal lang na pupunta sa bawat bahay-bahay at magkakampanya. Oo, iba na po kasi talaga ang panahon ngayon. So far po, kamusta po ang mga paghahanda? Sa mga nauna ninyong mock polls po kasi naging problema, naalala ko, ang lack of awareness ng mismong mga residente kung para saan ang iboboto nila. Ngayon po ba, mas alam na po ba nila? Ma'am Chiki, sa susunod na Miyerkules, itong darating na Miyerkules next week, tayo po ay dadako sa Cotabato City. Magkakaroon po tayo ng grand launching ng ating Voters Information Campaign. Isang buong buwan po yan na sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang interest groups, kasama ang mga NGO, kasama rin po ang LGU. Talaga pong massive ang gagawin nating info drive. Hindi po ito yung pagboto lamang, kung hindi kinakailangang maunawaan ng mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro, ano ba ang parlamento? Bakit merong 80 o kahit 73 na mga miyembro ng parlamento na kanilang ihahalal? Ano ba yung kaimportansahan, kahalagahan nung may picture yung kanilang mga balota at kahit logo ng mga political parties? Bakit merong none of the above na option na pagpipilian yung mga botante sa mga kandidato, whether yan ay parliamentary district o kahit na political parties? Ay, na-mention niyo na nga po ang none of the above. Kasi merong watchdogs na pumuna po sa none of the above option nga na nilagay sa mga balota. Baka raw kasi lumikha ito ng gulo kapag walang malinaw na panuntunan ang pamahalaan kung anong mangyayari sa mga botong ito o magresulta pa ito sa failure of elections. Ano po ang masasabi po ninyo rito? Alam niyo po, Ma'am Chiki, kahit ang COMELEC ay nagulat dito, wala naman po kami magagawa sapagkat ang role ng COMELEC ay tagapagpatupad lamang ng batas. Yan po ay batas. Yan ay nakalagay sa Bangsamoro Election Code mismo. At in fact, nire-research namin kung anong pinanggalingan yan, mukhang hindi nagkaroon ng debate nung yan ay mailagay sa bilang isang probisyon ng Bangsamoro Electoral Code. At yan po ay mandatory. Ang pinaka-wordings ng batas mandatory, hindi yan optional. Hindi katulad ng pictures o kaya po yung logo. Ngayon, ang tama po kayo, hanggang sa kasalukuyan, yan ay issue. Ano ba talaga epekto ng none of the above? Bilang pag-initial na sagot dyan, Ma'am Chiki, alam nyo, ang sabi po, ang magiging desisyon po ng COMELEC, yan ay isang kandidato by itself sapagkat yun po ang nakalagay sa Electoral Code. Yan po ang kadahilanan kung bakit next week din, nagpatawag tayo ng isang emergency meeting sa lahat ng 7 political parties dyan sa Bangsamoro upang mapag-usapan namin yung implikasyon ng none of the above. Halimbawa po, paano kung ang nakuha ng none of the above ay majority of the vote doon sa pagboto ng ating mga kababayan? Paano kung yung mismong none of the above ay more than 4% ang nakuha sa mga political parties? So yan po
ay issue na wala mismo ang kasagutan sa election code. Oo nga naman po. Pero po, ito po, no, may agam-agam pa rin po ba bunsod ng mga pwestong nakalaan dapat para sa SULU? Yes, mo. Hanggang ngayong araw na ito, wala pa po tayong natatanggap na kahit na anong batas na naipapasa ng parlamento bilang paghati-hati o yung redistribution ng 7 seats originally allocated sa SULU. Alam niyo po, yan po ay kapangyarihan ng parlamento, hindi po kongreso, hindi po commission on elections. Tayo po na-inform na next week maaari yan ay talakayin ng plenaryo ng parlamento upang maipasa. Subalit ang katotohanan po, baka po kasi wala na tayong sufisyenteng panahon. Dahil remember po, ang mga pangalan ng mga kandidato ay kinakailangan ma-imprenta sa mga balota. And ito po kasing eleksyon ng Bangsamoro ay automated election. Hindi katulad ng barangay SK elections na manual at halos inaabot po kami ng 3 buwan sa paghahanda ng mga sistema para lang po sa ating po mga makina na ilalagay yung mismo mga pangalan sa balota. At bilang panghuli po, Ma'am Chiki, kaya medyo malaking problema pa rin po namin yan, ay sapagkat kung sakaling lalabas ang isang batas patungkol sa pagdidistribute ng 7 seats, ang problem po natin, kinakailangan mag-open tayo ng filing ng candidacy doon sa mga lugar na maaapektuhan ng mismong redistribution o yung mga lugar na ngayon ay i-create na bagong distrito. At ito po, no, ikaw ang pinaka siguro dapat tanungin about nito. Sir, may papel nga po ba sina Secretary Carlito Galvez at Special Assistant to the President Anton Lagdameo sa paghahanda sa halalan? Kasi ang sinasabi, nanggugulo daw ang mga to. Sa amin po sa part ng COMELEC, una, wala po makaka-apekto, influensya sa amin sapagkat ang COMELEC ay isang independent constitutional body. At gusto ko pong i-garantiya sa mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro, kahit doon sa mga nagdududa na baka hindi matuloy ang halalan, tuloy na tuloy po tayo sa October 13. Nasa 90 to 95% na po ang paghahanda ng inyong Commission on Elections at wala na po makakapigil dito maliban na lang kung may bagong batas na maipapasa upang ipagpaliban ang halalan dyan sa Bangsamoro. And siguro panghuli na lang po, no, ano-ano po ang inyong mga paalala at dates to remember para sa mga botante ng BARM? Kasi na-mention niya na nga po ang October 13 po na tuloy na po talaga ang halalan. Ma'am Siki, nung kanina po nabanggit niyo na nung isang araw lang ay nagsimula na yung tinatawag nating election period. Botante sila o hindi, kinakailangan sumunod tayo sa pagpapatupad ng gun ban na pinapatupad natin sa buong rehiyon. Diyan po sa city ng Isabela, kung saan ito ay nasa loob ng Basilan. Ang Isabela City po kasi ay hindi parte ng Bangsamoro. Subalit, ang ating pong gun ban ay ipapatupad din sa mismong Isabela City. Ibig sabihin, kasama na rin po ang paglalagay ng mga checkpoints sa iba't ibang mga critical areas sa buong Bangsamoro at sana po sumunod yung mga kababayan natin at igagaransya namin sa inyo na marirespeto ang inyong lahat ng karapatan at hindi po ito malalabag. Panghuli po, bawal ang paglilipat ng mga nasa pamahalaan pag any personal movement, pagdidemote at pagpopromote ng mga nasa pamahalaan ng walang exemption mula sa Commission on Elections. Okay, daghang salamat and happy weekend sa iyo, COMELEC Chairman George Garcia.